Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumako tayo sa araw na ito in Battle of Banu al-Mustalik. At ito ang labanang ito ay Gaswa because kasama dito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung saan ito ay digmaan sa Banu al-Mustalik at sa isang tinatawag na lokasyon o lugar ng Al-Muraisa or Al-Muraisi. Itong digmaan na ito, ang mga tao dito sa Banu al-Mustalik ay mga Arabo. Sila ay malapit lamang sa mga Quraysh at ito ay matalik na kaalyado ng mga Quraysh. Matalik na kaalyado, kaanim ng mga Quraysh. At mayroon din silang Al-Manat, mayroon din silang Al-Uzza at Al-Lat tulad ng nakalagay sa Kaaba. So mayroon din ang mga taong ito. So ang mga taong ito, kilala ito sa gawaing highway robbery. Kilala ito sa gawaing highway robbery. At ang digmaan sa Banu al-Mustalik ay mayroong kasaysayang tatlong pangyayari. Isang napakagandang pangyayari at isang napakasama naman na pangyayari. Of course, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin, walang masama sa Kanya. Ang lahat ay nilikha niya ng maayos sa lahat ng ayos ng paraan o pinakamaayos na paraan. Meaning, linikha niya ang lahat ng bagay ay mabuti. Siya ang nakakaalam kung bakit minsan nangyayari yung mga natural na alam natin na hindi magandang bagay. Para sa Kanya, ito'y maganda dahil mayroong mga wisdom dito kung paano ito magiging maganda ang mga bagay na ito. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. So linikha niya ang lahat ng bagay sa maayos na paraan, meaning mabuti. So as a natural, in this battle, mayroong tatlong pangyayari. Ang dalawa ay talagang hindi napakaganda. Ngunit ang isa naman ay talagang tunay naman na napakaganda. Dahil unang-una, ang prinsesa ng Banu al-Mustalik ay magiging asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y pangwalong magiging asawa niya na napakagandang babae nito. Even na si Aisha radiyallahu anha, nang makita niya ito, hindi siya nagkamali ng hinala na magugustuhan siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay babaeng mahinhin at mapagkumbaba. At itong babaeng magiging asawa niya ay anak ito ng leader ng Banu al-Mustalik. So mamaya natin banatan ang mga ito, no? Para medyo suspense lang konti. So maganda ang pangyayari, magiging asawa niya ang babae na prinsesa ng Banu al-Mustalik. At hindi lang yun, ang lahat ng tao sa Banu al-Mustalik ay mag-e-embrace ng Islam. Pero ang simula ay magkakaroon ng digmaan. Bakit? Dahil ito ang rason. Ang rason kung bakit nagkaroon ng digmaan sa Banu al-Mustalik, meaning ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamaan, sila ang lumusob. Dahil sinabi niya, after the Battle of Khandaq, wala nang lulusob sa kanila. Wala nang pwedeng umatake. Puro na lamang ang Muslim ang aatake. Ang dahilan kung bakit sila nilusob ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong Banu al-Mustalik na ang kanilang leader, itong tatay na magiging asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, remember, pangwalong asawa nito na babae ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamaya malalaman yung kanyang pangalan, ang kanyang ama, ang leader doon sa Banu al-Mustalik na tinatawag na Al-Harith bin Abi Dirar. Al-Harith bin Abi Dirar. Itong taong ito, gusto niyang magmalasakit sa mga Quraysh. Kaya sabi ko, kaalyado nila itong matalik. Dahil una, ang mga Quraysh, hindi nila napagtatagumpayan ang mga Muslim sa kanilang mga digmaan. Even ang Battle of Uhud, hindi sila satisfied na nagwagi sila doon. At pangalawa, alam natin na magkaroon sila ng usapan after a year, magkikita sila
Pero hindi na sumipot ang mga Quraysh doon, umatras. So lumilitaw talagang hindi sila nagtagumpay. Isa pa rito, ang gustong ipagmalasakitan dito ni Al-Harith bin Abi Dirar ay yung karaban. Napipigilan magkaraban ang mga Quraysh at hinaharangan sila ng mga kamusliman. Tulad ng nakaraan, si Abul Asno, sawa ni Zainab radiyallahu anha, nakarang sila. Pero binalik sila. Binalik yun. Nakiusap si Zainab radiyallahu anha sa kanyang ama at binalik ni Abul As sa Madina, sa Makkah, at pagkatapos bumalik sa Madina, nag-embrace na rin itong si Abul As. So, meaning, talagang nalalagay sila sa kahirapan. Kung kaya ang taong ito, itong si Al-Harith bin Abi Dirar, nagpasya siyang salakayin ng Madina. Nagpasya siyang salakayin ng Madina at pinuntaan niya ang kanyang mga kapwa Arabo, kinumbinsi niya na ito ay salakayin, patayin ang mga Muslim sa Madina. So in this situation, itong dahilan kung bakit gusto nilang patayin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in this situation, nakarating ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang balitang ito. Gaya na sabi natin, madaling kumalat ang balita noon. So in this situation, may nagbalita kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay na ito. At inutusan niya si Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami na kumpirmahin niya ito kung totoo. Bahala siyang gumawang paraan. Ang mahalaga ay makumpirma niya kung totoo ang gustong salakayin ang Madina o planong masama ng mga taong Banu Al-Mustalik. So pumunta doon si Buraidah. Bakit si Buraidah radiyallahu an ang inutos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil ito ay hindi nila kilala. Hindi nila kilala ito. That's why hindi mapagkakamalian itong Muslim. Ang isa pa rito sa dahilan kung bakit ito inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siyang pumunta ron hindi kilala, ito kasing si Al-Harith ay hindi niya na iniistima ang mga taong gustong sumama sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay dumami ang matao, hindi niya na inaalam kung saan sila galing, anong klaseng tao siya, anong background niya, wala siyang pakialam. Basta kung gusto niya sumama, isasama niya ito kahit hindi niya kilala. So that's why, pumunta sa lugar na ito, sa Al-Mustalik, si Buraidah Al-Hasib bin Al-Aslami radiyallahu anhu, at siya ay nagpanggap doon. Nagpanggap siya na sinabi niya, nabalitaan ko dito, sabi niya na gusto niyong kalabanin ang mga Muslim sa Madina. Sino ba ang pinuno ninyo? So itinuro itong si Al-Harith. So pununtaan siya ngayon, linapitan siya ni Al-Harith, sabi niya, akong pinuno. Bakit? Sabi niya, balita ako, gusto niyo salakayin ang mga Muslim. Sabi niya, gusto ko kasing makisama eh. Kaya lang, pag nakisama ako at nanalo tayo, bigyan niyo ako ng samsam. So hindi na inalam ito, masaya na agad si Al-Harith na may taong dumating na ganito, gusto sumama. Sige, sabi niya, kapag layo nagtagumpay, bibigay namin yung karapatan mo na samsam, war of booty. So in this situation, nakumpirma niya na ito ay totoo. And then bumalik siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Buraidah. At sinabi niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na totoo ang kanilang plano. So ang tanong muna natin bago natin ito balikan, bakit tumatanggap naman ng revelasyon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit kailangan niya pang ipa-espiya ito, ipamanman kung totoo ang balita? Pwede niya namang hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bagsakan siya ng kaalaman kung totoo ang plano ng mga Banu Al-Mustalik. Pero bakit siya nag-uutos pa ng ganito? At bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya ito riribilan? Ano bang merong wisdom sa ganito? Alam natin kapag merong nagpaplano sa mga Muslim sa Madina, alam natin, radiyallahu anhum, alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam bago niya pasukan, nag-uutos siyang kukumpirmahin nito. Bakit kaya? Unang-una, halimbawa na lamang, ang mga nagbabalita ay mga hindi mapagkakatiwalaan. Siyempre, aalamin mo kung totoo ang sinasabi ng mga ito. Paano kung hindi totoo? At nakapatay kayo ng mga tao na wala naman palang planong patayin sila ng ang mga kamusliman, nakagawa sila ng malaking pagkasasala. Nakagawa ng malaking pagkakamali ang mga Muslim. In this situation, pwede pa nilang pagbintangan o bigyang sala ang kanilang pinuno dahil sa siyang nagutos, sinunod lang, yan pala mali. Pwedeng sisihin nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya naman
kung ang taong nag-report ay hindi pagkakatiwalaan at uutusan mo na lamang ang Muslim na salakayin yun, magkakaroon sila ng hindi satisfied sa kanilang sarili. Hindi sila kontento kung totoo yung gagawin natin, kung totoong balita o hindi. Di ba? Kaya ang mga pasik, alam natin pasik, tukay sa pasik, isang kupar, isang Muslim na pampagimagsik o gumagawa ng kasalanan. Halimbawa sa aya sa Quran, isang kupar na pasik, major fasik, wa ammal ladina fasaku pama'wahum nar kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum duku adaban nari what's the next, duku adaban naril kuntum bihi tukadibun alladhi kuntum bihi tukadibun. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga mapagimagsik, major kafir to, okay, fa ammal ladina fasaku pama'wahum nar, mananakanan sila sa apoy ng impyerno. Okay? Kullama arado ay yakhruju minha, kung gusto nilang lumabas dito, yung mga taong ito, so sila ay ibabalik, uidu fiha, wa qila lakum duku adaban nar alladhi kuntum bihi tukadibun. Lasapin nyo ang parusa kung saan ito ang inyong pinasalungalingan. Meaning hindi na sila lalabas doon. They are fasik. But mayroong fasik minor na hindi sila lumalabas sa Islam. Sila Muslim. Sila ay Muslim pero sila ay pasik, mapagimagsik, pasik kung mapagawa ng mali. But they are still Muslim. So ang aya, halimbawa sa Quran, sila ay mga Muslim, ya ayyuhalladhina amanu idza akum pasikum. Okay? Yes, ya ayyuhalladhina amanu idza akum fasikun. Binabain, may dala silang balita. Dumating sa inyo mga pasik, Muslim sila. Tinutukoy dito Muslim, minor Muslim to. A minor pasik. So they are Muslim, still Muslim. Pakasalanan lang. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza ja'akum fasikum. Kapag dumating sa inyo mga pasik, okay? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binabain, may dala silang balita. May dala silang balita. Sila pasik. Siyempre hindi mapagkakatiwalaan kahit Muslim yan. Hindi mo masyadong papagkatiwalaan yan because alam mong sila ay lantarang gumagawa ng kasalanan. Patabayanu. Alamin nyo muna, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung anong balita niya, kumpirmahin nyo. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, basta-basta maniwala. Kumpirmahin nyo muna kung ito ay totoo. Okay? Patabayanu antajibu kawaman, kauman, okay? Antujibu kauman bijahalatin patusbihu alam fa'altum min nadimin. Kasi, kung hindi mo inalam ito, sabi ng Subhanahu wa Ta'ala, maaari kayo ay magkamali, nakagawang mali at sa bandang uli, pagsisihan nyo ito. So ganun yun. Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating ang balita sa kanya, especially kung hindi talaga mapagkatiwalaan, aalamin ito kung totoo ito. Para hindi magsisi sa bandang uli, kung sila ay gagawa ng mga kamalian. Hindi magkakamali dahil kumpirmadong totoo. Paano kung Muslim at matapat naman? Ano naman ang wisdom? Bakit pinacheck pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Halimbawa, Muslim ang dumating sa kanya, matapat. Matapat talaga, not pasik. Pero ang Prophet sallallahu alaihi wasallam still na pinakukumpirma niya ito. Bakit pa? Mapagkakatiwalaan naman ito. Because ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ala knows best, at ito ay bahagi ng ating Sharia, na matuto tayong alamin ang isang bagay kapag ang isang report dumating sa atin, suriin natin kung totoo o hindi. Diba? Dumating sa iyo ang hadith, dumating sa iyo ang mga ganitong mga salisay, kahit siya'y matapat, suriin mo kung totoo ang kanyang sinasabi. Kung hindi totoo, i-reject mo ito. Ganun ang mga hadith eh. Yung mga ahadith, sasabihin nila, ito matapat. Pagkatapos makikita nila, reject pala yung hadith. Pag ito isinuri nila. So in this situation, ang Muslim, matuto siyang magsuri muna. Matuto siyang huwag magmadali. Matuto siyang magsuri kapag dumarating na mayroong report. So, in this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit na matapat pa ang dumating sa kanya, gusto niya pa rin kumpirmahin para lalo itong magbigay ng kapanatagan sa puso ng mga Muslim. Kumpirmado eh. Sinabi na ng brother na mapagkakatiwalaan at pinacheck ito at totoo ito. Meaning, mawawalan doubt ang mga Muslim at magiging handa sila sa kanilang pagsalakay ng walang anumang uri ng pag-aalinlangan. Ang kanilang mga puso ay satisfy, strength ang kanilang mga puso. In this situation, alhamdulillah, sila ay sasalakay ng napakaganda ng kanilang mga nararamdaman sa kanilang sarili nang walang pag-aalinlangan. So in this situation, in Quran, sabi rin,
Wala tajassasu at wag kayong maniktik. Don't make spy. So ito hindi pwedeng yung verse na ito o sakop ng aya na ito na i-apply sa isang nagmamanman kung mayroon itong pakinabang. Ito'y tinutukoy lamang na huwag kayong magmanman, yung mamanmanan mo siya para lamang siraan. Para lamang isiwalat mo siya na siya'y mapaggawa ng mali, mapaggawa siya ng ito, para libakin mo lamang siya. Ito ang tinutukoy ditong wala tajassasu. Muslim man o anuman, hindi mo dapat ito minamatyagan para siya ay siraan mo lamang nang walang kapakinabangan. Pero at the time na may pakinabang, hindi bawal ang magmanman, hindi bawal ang mag-spy, especially ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto niyang protektahan ng Madina. Kung sasalakayin nito, gusto niyang protektahan lahat ng tao dito. So walang masamang mag-spy siya dahil ito ay mayroong malaking kapakinabangan. That's why kailangan niyang pa-espiya ito. So kapag ang pag-i-spy ay mayroong pakinabang, especially sa Muslim community, kailangan gawin ito. Even na, di ba noon si Ali radiyallahu an, yung lalaki nakita niya, punta sila sa Madina, bago sila I think this Cuba. Nakita niya yung lalaki, di ba pumupunta sa babae at gabi, bawat gabi, pumupunta siya, hindi niya makram, walang pamilya yung babae. Walang pamilya yung babae, nag-isa sa bahay, nakikita sila sa pintuan ng bahay. So ito'y minanmanan ni Ali radiyallahu an, pero may benefits ang kanyang pagmamanman dahil possibility, hindi nila alam na ito ay mali. Kita mo, minanmanan niya, nagbalik-balik siya ng ilang gabi at para turuan sila. At sabihin na mali ang kanilang ginagawa, tatanungin kung makram ba, kung hindi, mali ang ginagawa nila. So, at the time na yon, may maganda ang motibo ni Ali radiyallahu an, turuan, pagsabihan silang mali, huwag gawin yung bagay na aram. So maganda, walang masama ang magtiktik o mag-espiya dahil may pakinabang. So pinuntuan ito ni Ali radiyallahu an ang babae. Sabi niya, sino yung lalaking yun? Kada gabi nakikita ko, pumupunta sa pintuan mo at mayroon siyang inaabot sa iyo at nag-uusap kayo. Sabi niya, yung lalaking yun, sabi niya, pumupunta siya bawat gabi sa akin, ibinibigay niya yung mga kahoy na binasag-basag niya mula sa mga ribulto. Yung palang lalaking yun, yung mga ribulto sa kanila, yung mga ribulto mga tao doon, pagkagabi, binabasag niya. So para walang makaalam, ang mga kahoy na kanyang pinagbabasag, binadala sa babae, pinanggagatong ng babae. So alhamdulillah, dito ay pinagduwa pa ni Ali radiyallahu anhu. Ganun pala kaganda ginagawa ng lalaki na hindi alam ni Ali. So nagmanman siya. Pero napatunayan niyang hindi mali ang ginagawa ng lalaki dahil wala siyang mapagbibigyan ng mga kahoy maliban yung babaeng yun. Wala siyang mapagbibigyan. Dahil pag nakita sa kanya yon, siyang may gagawan, malalagay siya sa alanganin, pwede siyang patayin. Kaya necessity, nagagawa niyang ibigay sa babae at ito'y pinanggagatong ng babae. So walang nakakaalam. Kaya siya pinagduwa ni Ali radiyallahu anhu, kaya lasubantala ang lalaking yan. So in this situation, ang pagmamanman ay hindi pwedeng i-apply sa wala tajassasu. Hindi pwedeng i-apply dito. Ang tinutukoy kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, yung nagmamanman ka sa isang tao para lamang sirain mo, libakin nang walang kapakinabangan. Halimbawa, alam nating nagnanakaw yung isang kapatid at marami na ang saksi. 3, 4 na. So, ikaw ngayon na leader, gusto mo siyang manmanan. Na kapag nahuli mo siya, ay kausapin mo siya at ang kanyang mga pamilya. Diba? Kasi i-apply yung putol kamay dyan kapag kumpleto ang saksi, di ba? Pero gusto mo siyang maging matuwid. Minanmanon mo kung totoo yan. Especially kasi kung mahina yung mga witness, hindi tinatanggap yan Kapag mga pasik, hindi tinatanggap yan. Kahit 2, kahit 4, hindi tatanggapin niya. Kailangan ng witness matatapat, may tatakutin. Paano kung mga hindi matatapat, mga makihina, paggawa ng kasalanan? So in this situation, pwede mo siyang manmanan for the sake na yung kaligtasan ng mga Muslim. Hindi sila pagnakawan ng batang ito, hindi siya lumaking ganito, mapapahamak siya sa kabilang buhay kapag hindi niya tinigilan. For the sake of Allah at saka sa kabuti ng taong ito at magulang, mamanmanan mo at pag nahuli mo, tatawagin mo yung magulang o itong anak nyo, nagnanakaw, paninirang puri ba ito? Hindi. Paano paninirang puri? May pakinabang to. Pigilan nyo siya. Dahil sa kabilang buhay, hindi siya makakaligtas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung lahat ng ninakawan niya, pananagutan niya, pagbabayaran niya yan. So in this situation, ang lahat ng inuutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bago niya pasukin yung mga nagpaplanong patayin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim, ay muli niya itong ipinamamanman kung totoo ang balita. So meaning walang pagbabawal dahil ito ay pagliligtas at pagpoprotekta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa komunidad ng Madina o sa mga kamusliman. Okay, in this situation, balikan natin ang nagmanman sa kanila, umuwi na ito sa Madina si Buraida radiyallahu an at sinabi niya, Rasulullah,
totoo ang balita. Nag-ipon sila ng mga Arabo na napakarami para umatake sila dito para tayo ay patayin. Iyon ang katotohanan, Rasulullah. So in this situation, mapagkakatiwalaan niya itong inutusan niya, okay. Hindi niya na siguro kailangan, balikan niyo naman yung pakumpirma niyo naman sinabi sa akin ni Buraida. Hindi, nakumpirma na niya na totoo ang plano ng mga taong Albano Mustalik. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, tayo ang lulusob. Bakit naman siya ang lumulusob? Di ba? Ganito kaganda ito, pinaliliwanag natin. Every time na makumpirma niya, hindi niya pababaya ang lulusob sila. Siya nang lulusob. O kaya kung lulusobin sila, lalabas siyang Madina o lalayo para protektahan ng mga bata, matanda, babae sa Madina. Tulad ng Baitul of Gaswa, Baitul of Kandak, di ba? Gumawa silang ukay, pinotektahan nila mga Muslim. So meaning dahil leader siya, pinoprotektahan niya kaligtasan ng kanyang nasasakupan. So bakit na naman siya ang lumulusob? Para hindi na pumasok yung mga kaaway sa Madina, baka madamay pa yung mga bata, babae, matanda. At alam natin kapag pinasok ang lugar mo, kahit matanda, babae, bata, pwede na sumama dyan. So ayaw yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya ang lulusob. Pangalawa, sinabi niya, after Baitul of Kandak, wala nang sasalakay sa atin magmula ngayon. Tayo ang sasalakay. Gustong ipakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang puwersa ng mga Muslim. Wala nang pwedeng sumalakay sa kanila. Sila palagi ang sasalakay para ipakita na sila ay mapuwersa at dapat katakutan ng nais magwasak, sumira sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, nag-ipon siya ng 700 na kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at karamihan dito munapik. Karamihan dito munapik. Kaya dito gagawa to eh. Kaya sabi ko kanina, 3 ang pangyayari sa Al-Mustalik sa pagsalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at Muslim, isang napakaganda, 2 talaga namang hindi natural na napakaganda because of this munapik. Marami ang munapik dito at alam natin ang leader ng munapik Al-Madina mismo ito, Abdullah Ubay bin Salol. So hindi ito taga Banu Nadir, wala nang Banu Nadir doon, walang Kainuka, walang Quraida. Ubos ang lahat ng mga pokritong yon. Ang natitira ay yung nasa loob ng Madina. Okay, nasa loob ito ng Madina. So kasama sila dito sa digmaang ito ng Banu al-Mustalik. So in this situation, medyo marami dito ang mga ipokritong ito at sila'y sumama hindi dahil makikipaglaban sila sa Islam. Ipokrito ito eh. Hindi dahil sila ay matapang. Hindi. Ang kanilang purpose kung bakit sila sasama para magkaroon lamang sila ng war of booty o samsam. Dahil alam nila, magwawagi ang Muslim, mapuwersa, kinatatakutan na para magsasama lang magpapakitang tao. Pag nanalo, mayroon na silang biyaya. Iyon ang kanilang motibo. At hahanap sila ng mga maaaring mabutas dito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para siya ay sirain, makarinig siya ng mga maahangang masasamang salita sa mga taong ito. Iba ang kanilang mga layunin, hindi ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sila ay pupunta ngayon sa lugar ng Banu al-Mustalik. Itong location ng Al-Muraisi sa Banu Mustalik, mayroon itong mga balon at mga poles. Maganda ito, ang lugar na ito. At dito, mangyayari sa lokasyong ito ang pagkakaroon ng maliit na digmaan sa pagitan nila. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, naiwan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, so of course, mag-iwan siya sa Madina kung sinong mag-iimam doon, sinong mangangalaga doon. Palagi niya namang ugali yan. Dati, ang palagi niyang iniiwan dyan ay si Maktum. Okay? So dito, sabi nila, Said bin Arita, at iba-iba ang report, 3 lalaki ang iniwan. But hindi masyadong big deal ito. Importante, may naiwan lang doon para ipagpatuloy yung gawain at obligasyon sa masjid at protektahan ang mga babaeng natitira doon sa Madina. Okay? Alam naman natin, si Said bin Harita, hindi naman pwede dito. Diba? Hindi niya naman ilig to eh. Bakit? Medyo malambot to eh. So, kaya palagi naiiwan sa jihad dito. But of course, excuse to dahil mahina katawan nito. Gusto niyo man mag-jihad. Ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, di mo kakayanin. Malambot ka eh. Hindi pwede sa jihad ang malambot. Okay? Alhamdulillah. So, in this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamaan ay dumako na sa Al-Mustalik. Malapit dito sa Quraysh, Banu al-Mustalik. Kalatatabi lang Ito pa naman ang pangyayari dito. Kaalyadong matindi ito ng Quraysh at mag-i-embrace ng Islam ito. Subhanallah, anong mangyayari sa mga Quraysh?
lalo silang ihina ang Persa. Can you imagine? Yung matalik nilang kaalyado na matatapang sa tabi nila ay mag-embrace ng Islam. Of course, darating sa kanila to, katabi lang nila ito. Posibleng hindi nila malaman to. Hihina lalo ang Persa nila. Manghihina talaga sila lalo. At mararamdaman nila ang lalong paglago at paglakas ng Persa ng mga kamusliman. Allahu Akbar. So pagdating nila sa lugar na kung saan ito nga ay location ng Al-Muraisi, ito ay sa Banu Mustalik, may mga falls, may mga ilog doon, malinaw, masarap ang tubig. Pagdating nila doon, inayos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga mandirigma. Okay, ang bandila ay binigay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga muhajirun kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, sa mga Ansar ay kay Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. So in this situation, sila ang may hawak. At dito ay nalaman ng mga Banu Mustalik ay nagpaulan, pinunta nito, nagpaulan sila ng pana sa mga kamusliman. Ngunit, wala silang napatay sa mga Muslim maliban sa isa. Balikan ko muna yung napatay sa mga Banu al-Mustalik, 10 sa kanila ang namatay, at napagtanto nila na hindi nila kakayanin ang mga Muslim, kaya't sila ay tumakas. Ngunit sa pagtakas ng ito ay nahuli sila. Nakakulong na pala sila, hindi nila alam, surrounded pala sila. Kaya lang pagtakas nila, yun na, yung mga Muslim pala, na-surprise sila, nasa likod lamang nila ang mga Muslim. So meaning nabihag ang mga babae, mga bata, ang mga Muslim, ang mga kasamaan ng leader dito. Okay? So si Al-Harith. So in this situation, nakatakas ang kanilang pinunong ito. Actually nakatakas ang kanilang pinuno na si Al-Harith. Tatay ito na magiging asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, hindi pa sila sabi babae, no? Sino kaya to? So nakatakas sila at mga ilan nakatakas. At marami ang nabihag sa kanila. Sinasabi ang nabihag, 100 ang nabihag sa kanila. Okay? So mga bata, babae, nabihag ito at mga kalaban. So nakatakas yung mga ibang kaaway. Especially ang kanilang leader ay nakatakas si Al-Harith bin Abi Dirar, tatay na magiging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. In this situation, dito ay nasamsam din si Juwayriya. Si Juwayriya, ito ang pangwalong magiging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya'y prinsesa sa lugar na ito. Ang kanyang tatay ay si Al-Harith bin Abi Dirar, ang leader ng Al-Mustalik. So nasamsam din ito. So pagkatapos nito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam okay, ibinigay niya itong si Juwayriya sa mga kasamaan bilang parti ng mga kasamaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinasabi itong si Juwayriya binti Al-Harith, okay, anak ito ng pinuno, no? Binigay daw ito kay Thabit bin Qais radiyallahu an. So meaning samsam niya ang babaeng ito. So, ang mga nahuli nila ay pansamantala munang ikinulong, o ang iba naman sabi nila, ibinigay na parte na nila bilang kanilang mga war of booty, yung mga bata, babae. Yung iba naman ay pansamantala pang nakakulong, hindi pa na ibibigay. Okay? So, in this situation, sabi ni Juwayriya, ako ay nagnanais na palayain mo, sabi niya. Palalayain lang kita ng gano'n. Sabi ni Thabit bin Qais radiyallahu anhu. Kung gusto mo, sabi niya, tubusin mo ang kalayaan mo. At alam naman natin, allowable noon, na kapag ikaw ay prison of war, tulad sa ano nun? Sa Badar. Baitul Badar, bagamat ayaw pa ng Allah subhanahu wa ta'ala yun, na dapat hindi tubusin, patayin lahat. Pero later, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aya na pwede na magpatubos. That's why, pwede na silang magpatubos. Kaya sabi ni Thabit bin Qais radiyallahu anhu kay Juwayriya, napakagandang babae ito, napakaganda. 17 to 18 years old lang dito ito, sabi ni Aisha radiyallahu anha. Dahil si Aisha radiyallahu anha kasama siya, Baitul ng gaswa na ito ng Banu al-Mustalik. Dahil alam natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago siya makipagdigmaan, nagsasama siya ng asawa niya. Isa, minsan dalawa. Nagpapabalubunutan sila kung sino ang mananalo, siya ang sasama. Dito, si Aisha radiyallahu anha ang kasama. Kaya kinukwento niya itong si Juwayriya na naging asawang pangwalo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay napakaganda, napakainhin, hindi maaring hindi mabighani ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Babalikan natin yan. So in this situation, sabi ni Thabit bin Qais radiyallahu anhu, okay, gusto mong sabi niyang makalaya, tubusin mo ang sarili mo.
So dahil wala itong pera, paano magkakapera ito? Sinamsam sila, kinuha sila, wala naman siya sa lugar niya. Okay? Pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakita ito ni Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, ibig sabihin si Aisha, mayroon siya pakiramdam na magugustuhan siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat sabi niya, napakaganda, napakabata, napakaganda, napakahinhin. So sabi ni Juwairiya, napunta ako rito, sabi niya, sa iyo para ako ay humiram ng pera. O, aanin mo naman ng pera. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, inihilig ko kasi kay Tabit na siya ay maging maawain at palayain niya ako. Pero sabi niya, tubusin ko sarili ko sa kanya para ako ay maging malaya at meaning hindi na siya alipin. O sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pakasalan mo ko. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, yun ang abay sinasabi ko eh. O, diba? Hindi ako nagkamali, sabi ni Aisha radhiyallahu anha sa kanya report. Nagustuhan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero hindi pagnanasa. Alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi nag-aasawa yan ng pagnanasa. May wisdom. Tumatanggap yan ng revelasyon eh. Kaya ang sagot niyan, Timano, pakasalan mo ko eh. Hindi na maraming saysay eh. Sabi niya, pakasalan mo ko. Meaning, pag pinakasalan mo ko, babayaran natin yung sinasabi ni Tabit bin Qais, karapatan yun, babayaran yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alam natin si Juwairiya ay nag-aalinlangan dito. Pero gusto niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wala naman tatanggi dyan eh. Maliban sa mga ma-pride lamang o kaya naiinis sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. But deep inside, katotohanan hindi mo siya kayang tanggihan. Napakagwapong tao niyan eh. Napakagwapong tao niyan. Tapos kilalang kilala siya na napakabuting tao at malapit ang Banu Mustalik sa Makkah. Kilalang taong yan. Kaya si Juwairiya hindi talagang magdadalawang isip. Kaya lang, nahihiya siya. Para bang pakipot lang. So sabi niya, humihiram lang naman ako ng pera sa'yo. Sabi niya, napunta tayo dyan. Sabi niya, para bang ayaw niya. Pero ang totoo, gugustuhin niya rin. Sabi niya, kung ayaw mo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala akong magagawa. Pero kung gusto mo, sabi niya, wala kang choice kundi pakasalan mo ako, sabi niya. So nag-isip si Juwairiya radhiyallahu anha. O sabi niya, sige, pakasalan kita, deal. Sabi niya, okay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At siya ay kinasal, ang kanyang bridal money ay yung kanyang kalayaan, siyang magbabayad kay Tabit bin Qais radhiyallahu an. Okay? So in this situation, nag-embrace na. Nandun lang tatay niya, doon sa lugar, Banu Mustalik. Okay? So nakilala ngayon ni Juwairiya ang tunay na ugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo makikita niya ang ugali ng taong ito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa sinumang tao. Sinumang tao, kahit tatay niya mismo, hindi kakayanin ang ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Asawa lang niya si Juway dito ha. Pero daig niya pa kung paano niya mahalin, pakitungan si Juwairiya radhiyallahu anha kaysa sa kanyang mga tiyuhin, pamilya, tatay o ama, nanay. Kahit pagsamasamahin mo sila, sabi ni Juwairiya radhiyallahu anha, hindi mo kayang tumbasan ang ganda ng ugali ng taong ito. So nakilala niya sa mandaling sabi, ang taong ito nakilala niya sa maikling panahon, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang kabanalan. Of course, kung Allah subhanahu wa ta'ala nga, pinuri niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in natural phrase, not divine, natural, haraman divine, natural phrase. Diba? Wa innaka la'ala khuluqin adim. Diniinan niya pa eh, double pa yung diin eh. Yung inna tsaka lamul musaklak eh. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Katotohanan Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nagtataglay ng mataas ng moral at magandang pag-uugali. Can you imagine? Nilikha lang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinupuri siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang manlilikha, napuri niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam as a natural lang. Praise. Ito pa kayang si Juwairiya ang hindi pupuri sa taong ito? Diba? Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad fi rasulillah, what's that? Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasana. Nasa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang halimbawa upang sundin niyo siya. Ibig sabihin, pati ang ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibadah, hindi naman dati siya kaya eh. O sa ugali na lang. Di ba? Kaya lang, imposible, sabi ni Juwairiya, radhiyallahu anha, hindi mo makikita ang tao na ganito na magkakaroon ng ugali. Maraari, malapit, tulad ni Abu Bakar, radhiyallahu anhu, pero eksaktong ganun, wala kang makikita, maliban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why, nang ang kanyang ama ni Juwairiya radhiyallahu an, ang kanilang pinuno si Al-Harith bin Abi Dirar, ay nagpunta ito sa Madina. Sinasabi Madina, nagbalik na sila doon. Pinuntaan niya para tubusin niya ang lahat ng nabihag.
Magaling naman pinuno to, no? Napakabait, no? Kaya naman gustong-gusto ito eh. Can you imagine, lahat tutubusin? Nag-ipon siya ng salapi, naghanap siya ng kayamanan para tubusin ang mga nabihag ng mga Muslim doon sa Madina. Okay? So in this situation, pagdating niya sa Madina, sinasabi na, O Muhammad, alam mo naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ka naman basta papatayin ng ganun-ganun na lamang. Diba? Sabi niya, O Muhammad, dumating ako rito, sabi niya para tubusin lahat ng iyong bihag. At yung anak ko, kukunin ko, ipasama mo sa akin. Okay. And then sabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Al-Harith. Okay, Al-Harith, sabi niya, hindi mo kailangan bayaran sa akin itong anak mo. Actually, naging asawa ko na siya. Kung papayag siyang sumama sa'yo, malaya mo siyang dadalhin. I-divorce ko siya. Kung ako naman ang pipiliin niya, naway naiintindihan mo. Parang naalala niyo si Said bin Al-Harith, yung tatay niya tsaka tiyuhin niya nung nagpunta sa Makkah. Di ba kinukuha din siya? Anong pakikisuyo, maganda pakiusap, nagbabayad na, lahat anong gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ni Said bin Al-Harith? Tiyuhin niya yun at tsaka tatay, kinukuha si Said bin Al-Harith. Sa matagal na panahon hindi nila nakita, nabalitaan, nandun pala sa Makkah. Kukunin ngayon. Ang sabi ni Said bin Al-Harith, radiyallahu an, sabi niya, Oy tay, sabi niya, dito na lang ako kay sa sugo ng Allah. Siyempre kilala niya tatay niya. Di naman mag-iba ng mukha eh. Si Said, siyang nag-ibang mukha dito eh. Pero yung tatay niya, kilala niya, tsaka tiyuhin niya. Sabi niya, tay, tiyuhin ko, dito na lang ako po kay Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sa sugo ng Allah. Sabi niya, bakit? Sabi ng tatay niya, hindi mo ba kami naalala? Naghintay nanay mo doon eh. Nihintay ka na niya, sabik na. Hindi mo ba kami namimiss? Kaming mga magulang mo, kami nagpalaki sa'yo. Samantalang si Muhammad, hindi mo ka ano-ano. Sabi niya, ang totoo niya, sabi niya, kahit pagsamahin kayo, hindi niyo kakayanin ng ugali ng taong ito. Sabi niya, ganun ba? Sabi ng tatay niya, nasatisfy siya. Nasatisfy yung tatay ni Said ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Bakit? Can you imagine, pagsamahin mo yung tatay niya, tsaka yung tiyuhin niya, hindi ubrang ugali nila o pagmamahal nila kay Said ibn al-Harith. That's why sabi, nakontento itong si tatay ni Said ibn al-Harith. That's why pinabayaan niya. Dahil alam niya, magiging safety siya sa lugar ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganito din si Juway ngayon. Radhiyallahu anhu. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang ama, okay, sabi niya, Al-Harith, ito'y naging asawa ko na ang anak mo. Okay? Nag-Muslim na eh, hindi na kailangan magwali tatay niya. Pag nag-Muslim ka, yung wali, Muslim na rin. Eh, hindi naman Muslim yun. Nakasal na. So sabi niya, asawa ko na ngayon. Pero bibigyan ko siya ng choice. Hindi mo siya kailangan bayaran pa. Eh, sasama mo siya ng malaya kung sasama siya sa'yo. Pero kung sasama siya sa akin, pipili niya ako, naway nauunawakan mo. Sabi ngayon ng tatay, Juway, sabi niya, ako ang iyong ama, ako ang iyong nagpalaki sa'yo, nangalaga sa'yo, at kasama ng iyong ina, na minahal ka namin ng labis. Sabi niya, alika na't sumama at maging malaya ka at hindi maging alipin. Gusto mo mang mamukay ng isang alipin lamang? Paano ko magiging alipin, tay? Sabi niya, asawa ko na po, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaya na po, kaya tinubos niya na ako. Kay Thabit ibn Qais, radiyallahu an. Sabi niya, sinong pipiliin mo? Sabi ng tatay niya. Alam mo tay, sabi niya, kahit pagsama-samahin pa kayo sa buong tribo, hindi niyo kakayanin ng ugali ng taong ito. Sabi niya, ganun niya sinabi yun ha. Sabi niya, kahit pagsama-samain ang ugali namin sa buong tribo natin, ay hindi kami uubra sa taong yan. Yun ang totoo, sabi niya. Hindi mo kayang iwanan tong taong to, sabi niya. Ibig mo sabihin, pipiliin mo siya? Pipiliin ko siya, itay, sabi niya. Kung pipiliin mo siya, sabi niya, at minahal mo siya sa amin, alam kong mahal na mahal mo kami, at napakaganda ng ugali namin kung bakit mo kami labis na minahal, at ngayon ay mahal mo siya, ibig sabihin, mas magandang ugali ng taong yan. Exactly, sabi niya, kung ganun, magmumuslim ako. Allahu Akbar. Kung ganun, magmumuslim ako, sabi niya. Dahil sa napatunayan kung mas magandang ugali niya sa akin, natural lamang na sumama ako sa inyo. At nagsyahada ang tatay na ito. Okay, nagsyahada siya. Anong nangyari ngayon sa mga prison? Ito na. Nagsyahada na to. Nabalitaan ng mga Muslim, yung mga nabigyan na samsam at may iba nakakulong pa, mga kakonti na lang, sabi nila, yung si Juwayriya, anak ng pinuno ng mga Al-Mustalik, nag-embrace, nakasal kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay? Ngayon, nag-embrace na ang kanilang pinuno. Ano pang gagawin natin sa mga ito kung hindi na lang palayain? Palayain na natin sila. Ibalik na natin sa kanila, pati yung kanilang mga kagamitan, mga armas, balik lahat. Natuwa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa narinig. Actually, gusto yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil sa isang report na sinabi niyang pakasalan mo ko. Pag pinakasalan mo ko, igigilingin ko sa lahat ng kasama ko na
Kung gusto nila, palayahin lahat ng mga biyag, ibalik lahat sa inyo. Actually, gusto yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung sinabi ng mga sahaba, nag-embrace ang taong ito, nag-embrace ang tatay ni Juwairiya radhiyallahu anha, okay? So pinalaya nila ito lahat. Lahat sila naging malaya. At ibinalik sa kanila ang mga tupa nila, ang mga kamelyo nila, ang mga sibat nila, ang mga espada nila, walang labis, walang kulang. Balik lahat. Pagkabalik na pagkabalik. Dahil mahal din nila ang namumuno nila, nag-embrace silang lahat sa Islam. Allahu Akbar. Nag-embrace silang lahat sa Islam. Hindi pa yan. Pagbalik nila sa Al-Mustalik, mag-embrace din ang tao doon. That's why ang buong pulo na yan, buong lugar, naging Muslim. That's why, lalo itong nagpahina sa mga Quraysh. At nagpalakas ito sa mga kamusliman. Tememe ang mga Quraysh doon sa Makkah, isang kaalyadong matalik, buong barangay, Muslim na. Iyon ang sinasabi natin kanina na may wisdom. Ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pakasalan mo ko. Sabi ko, tumatanggap siyang revelasyon. Utos yun, napakasalan siya ng samantala. Paano ba? Kasi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga wahi, dumarating yan, kapanaginip, mga anghel, di ba? At minsan nararamdaman niya sa kanyang puso. Binibigyan siya ng wahi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iparandam niya sa kanyang puso na gawin niya ito. That's why, nang maramdaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na dapat niyang asawain, immediately, sasabihin niya yon dahil mayroong wisdom dito na alam ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero susundin niya ang ganun. Susundin niya. Kaya naman, ang wisdom dito, nung sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naramdaman yon, ito ay isang uri ng revelasyon para sa kanya, ay sinabi niyang pakasalan mo ko. Ang wisdom, ito na. Nakita ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang wisdom pala, itong naging asawa niya, ang dahilan kung bakit ang mga tao doon, ang silang magmumuslim, dahil din sa kanyang ama. That is the wisdom. Hindi siya nag-aasawa dahil sa pagnanasa. Nag-asawa siya dahil sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na pakasalan siya dahil ang wisdom, pag pinakasalan to, lahat ng taong kaaway niyan ay magmumuslim, makakalakas ng persa sa kanila panghihinaan ng mga Quraysh. That's it. At alam niyo ba itong si Juwairiya? Napakabanal na tao ito. Si Juwairiya, dito binagsak yung hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o sinabi niya ang hadith nang nagpa-fasting siyang Friday, na hindi siya nagbabayad. Every Friday. So sabi niya, bawat Biyernes nagpa-fasting ka ba, Juway? Sabi niya, suga na nga, sabi niya. Sabi niya, kung mag-fasting ka ng Biyernes, wag lang Biyernes. Webes o Biyernes Sabado, sabi niya. Wag lang iisa, sabi niya. Dapat ganun, sabi niya. Of course, sa Sharia, kung nagbabayad kayo, walang problema, obligatory. Pero kung ito'y nagsusuna kayo, o voluntary fasting, pag nag-fasting kayo Biyernes, hindi dapat ganun, Webes, Biyernes, o kaya Biyernes, Sabado. O kaya gusto nyo, Webes, Biyernes, Sabado. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ito ang tao, na kapag ito ay nagdikir, inalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, napakatagal. Dahil minsan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniwan niya after Fajr si Juwairiya. Nang magbalik siya na, doon pa rin siya sa lugar ng pinagsalaan. Sabi niya, Juway, nung umalis ako after Fajr at ngayon pagbalik ko, hindi ka pa umalis dyan, hindi pa Rasulullah. Anong ginawa mo dyan? Inalala ko ang Panginoong Allah. Ganon niya katagal inalala ang Allah subhanahu wa ta'ala, Fajr until na malapit na ang duhur. So siyempre, maaawa naman dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung gagawin niya araw-araw yon, mukhang pabigat yung Islam. Hindi naman pabigatan sa Islam. Mukhang mahihirapan siya, malalagay sa kahirapan. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bumagsak ulit ang isang hadith. O sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang isang hadith. Sabi niya, alam mo ba, Juway, na kapag sinabi mo ang isang tuturo ko sa iyo, ay ang katumbas ng reward ay katumbas ng ginawa mong yan. Sasabihin mo na lang to. Ano yun? Sugo ng Allah. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo ito, Subhanallah wa bihamdihi, okay, adada kalkihi, warida nafsihi, wazinata arshihi, wamidada kalima. Ibig sabihin, luwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala, meaning siyang pinaka-perfecto. Pag sinasabi mo ko subhanallah, lumilitaw sinasabi mo si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagkakamali. Tayo nagkakamali tayo. Lahat ng lilikha. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malwalati, hindi nagkakamali, siya perfecto at ang pagpuri sa kanya lamang. At siya ang lumikha ng napakalaking bilang ng linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa lawak ng bilang ng kanyang nilikha. Yun ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sa lawak ng kanyang kaluguran,
at sa lawak ng bigat ng kanyang trono, at sa lawak ng tinta ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ang sabihin mo. Hindi mo na kailangan magpakahaba ng ganyan. So ang iyong reward ay katumbas ng ginawa mong yan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Juwayriyah radiyallahu anha. So alhamdulillah, so nakita natin ang isang napakaganda, no? Sabi natin kanina, hindi lang maganda, napakagandang pangyayari. Ang pagsalakay sa Bani Mustalik, sapagkat naging asawa niya itong si Juwayriyah radiyallahu anha, ang siyang dahilan para mag-embrace ang tatay niya, naging dahilan to. Nakita niya ang ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At siyang dahilan para mag-embrace ang kanyang tatay, ang dahilan naman mag-embrace ang mga tao na naging bihag at mag-embrace ang tao doon sa pinamumuno ng tatay ni Juwayriyah radiyallahu anha. So sa madaling sabi, ang isang barangay o isang lugar ng Banu Mustalik ay naging Muslim ang lahat nito. Hindi ba napakagandang pangyayari ito? So alhamdulillah, we will stop here. Yung dalawa pang natitira. Yung pananakit sa dila ng mga hipokrito, mga gawaing hindi ka nais-nais na pakikita nila, iparirinig nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At yung pangatlo, yung paninirampuri nila dito kay Aisha radiyallahu anha na ipalilitaw nilang siya'y nakiapid sa ibang lalaki, si Aisha radiyallahu anha. So dalawa pa ang natitirang kasaysayan dito na sinabi natin na talaga namang hindi napakaganda. At sa natural, ang pangalawang kasaysayan na dapat natin itong malaman dahil ito'y parte ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.